Ganito na kayaman ngayon ang aktor at direktor na si Coco Martin na naging kaakit-akit sa puso ng mga Pilipino sa halos 25 taon. Kasalukuyang bumibida bilang pangunahing papel sa primetime series ng ABS-CBN na Ang Batang Quiapo. Nakakuha si Coco ng papuri at maraming mga parangal para sa kanyang aktibong katapangan at impluwensya sa media. Madalas na inilarawan bilang ultimate superstar ng ABS-CBN, siya ay pinangalanang Actor of the Decade simula 2000 hanggang 2009 sa ika-34 na Gawad Urian Awards. Kinilala rin siya bilang isa sa mga most influential celebrities of the decade simula 2010 hanggang 2019 sa 10th Eduk Circle Awards. Nakamit ni Coco ang isang degree sa Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Art. Gayunpaman, lumipat siya sa entertainment industry, kung saan nagtayo siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Matapos maging bahagi si Coco ng bituin ng Star Talent Agency ng ABS-CBN na Star Magic Batch 9 noong 2001, nagtrabaho siya sa maraming mga cameo, na sumusuporta sa mga tungkulin at mga ad sa TV. Si Coco ay nagsimulang umarte noong unang bahagi ng 2000, at sa una ay nagbida sa mga minor role at panauhin sa ilang mga pelikula. Ang kanyang pinakamalaking at pinakatanyag na papel ay nagsimula noong September 2015, kung saan kinuha niya ang papel ni Cardo Dalisay para sa pagbagay sa TV ng pelikulang, Ang Probinsyano. Si Coco ay nakakuha ng mga parangal. Kasama sa kanyang mga accolade ang isang ASEAN International Film Festival Award, 2 FAMAS Awards, 2 Gawad Urian Awards, 10 PMPC Star Awards para sa telebisyon at 8 Box Office Entertainment Awards. Ang mga pelikula ni Coco ay nakakuha ng 2.3 na bilyong piso sa buong mundo, na ginawa siyang isa sa pinakamataas na grossing box office star of all time. Pinangalanan din siya ng Tatler Asia na isa sa mga pinaka-maimpluwensyang personalidad ng Pilipino sa Asia. Si Coco Martin ay nakipagsapalaran sa mga negosyo sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanyang mga negosyo. Siya ay may isang dishwashing liquid brand na tinatawag na Bida at isang kumpanya ng paggawa ng pelikula na tinatawag na CCM Film Productions. Noong 2017, sinimulan ni Coco ang CCM Film Productions, ang kanyang sariling kumpanya ng paggawa ng mga pelikula. Siya ay nakadirekta, at gumawa ng ilang mga pelikula sa pamamagitan ng CCM Film Productions. Noong November 2024, inilunsad ni Coco ang Bida, ang kanyang sariling brand ng dishwashing liquid. Para kay Coco, ang negosyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalawak ng kanyang karera ngunit tungkol din sa pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga nangangailangan ng trabaho. Mayroon din 2,000 square meter luxury house si Coco na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa Fairview, Quezon City. Ang buong istruktura at mga tampok sa loob nito ay ang resulta ng lahat ng kanyang pagsisikap sa lokal na industriya ng entertainment mula 2000 hanggang 2015. Ayon sa kanya ay matagal na gawa ang bahay dahil sa pag-iipon nito at dahan-dahan lang ginawa. Nagsimula siya sa isang mas simpleng bahay ngunit hindi siya nasiyahan sa paunang hugis, kaya, bumili siya ng mga katabing lote at lumaki ang bahay niya. Ang bahay ni Coco ay dinisenyo na may kaginhawaan at kagandahan sa isip. Ang mga malago na halaman ay nagdadala ng tropikal na vibe sa bahay habang ang kaakit-akit na likhang sining sa mga pader ng kanyang bahay ay lalong nakakadagdag sa ganda ng kanyang mansion. Hindi lihim na gustong-gusto ni Coco ang pagkolekta ng mga kotse. Si Coco ay nakitaan na dumating sa Ninoy Aquino International Airport sa isang Toyota Land Cruiser, pero hindi malinaw kung sa kanya ang sasakyan. Ang isa sa kanyang pinaka-prized na pag-aari ay isang Brabus Mercedes G63, isang mabibigat na sasakyan na ipinagmamalaki ang parehong pag-andar at estilo sa halos 11.8 na milyong piso ang halaga. Pangalawa ay ang Jeep Wrangler, ang 4 na piraso na hanay ng mga itim na gulong ng armory ng Rhino lamang ang nagkakahalaga na ng 75,000 piso.
Sunod ay ang Toyota FJ Cruiser, ayon sa website ng Toyota Philippines. Ang 4.0 V6A T-Gas ay nagkakahalaga ng 1.9 milyon pesos. Ang Ford Mustang Shelby GT500, noong November 2017, isinulat ng Top Gear Philippines na ang mababang dami ng built na Shelby licensed 2067 GT500 ay may isang mabigat na panimulang presyo na tag na $219,000 o 11.3 na milyong piso. Kasama sa mga koleksyon nito ang White Dodge Challenger at Red Mini Cooper, batay sa segment ng Chris TV noong 2014. Pag-aari din ni Coco ang isang bilang ng mga malalaking bisikleta, batay sa kanyang mga post sa Instagram, kasama ang Black BMW, Red Ducati, at marami pang iba. Ayon sa Celebrity Net Worth, ang kanyang estimated net worth ay $20 million, or 1.1 billion pesos. Ang kanyang mga investment sa real estate, mga negosyo, endorsements, mga matagumpay na serye at pelikula ay lalong nakakadagdag sa kanyang lumalaking net worth. Si Coco ay isa sa mga pinakakarapat-dapat na bachelor sa mundo ng show business at na-link sa ilan sa kanyang mga naging leading lady sa buong karera nito. Bago lumipat si Coco sa pangunahing bahagi ng showbiz, siya ay gumagawa ng mga indie films kung saan nakilala niya si Catherine Luna. Si Catherine ay nakalink sa kanya matapos niyang ipahayag sa publiko na si Coco ang ama ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, sinabi ni Coco na hindi naging seryoso ang kanilang relasyon noon at hindi niya ito anak. Si Angeline Quinto ay naging katrabaho ni Coco sa kanilang 2012 movie. Sa mga panayam ng kanilang nakaraan, inamin ni Angeline na siya at si Coco ay mayroong special relationship, ngunit sinabi ni Coco na magkaibigan lang sila. Si Chris Aquino ay naging katrabaho ni Coco sa kanilang TV series na Kung Tayo'y Magkakalayo noong 2010. Maraming nag-uugnay sa kanilang dalawa, ngunit wala naman na magitan sa kanila at magkaibigan lang daw sila. Si Erich Gonzalez ay nakatrabaho ni Coco sa kanilang 2010 film na Noy, at sa 2013 TV series na Juan de la Cruz. Inihayag ni Chris Aquino ang pakikipanayam kay Boy Abunda sa show SNN noong July 2010 na pinupormahan niya si Erich. Nagbiro rin si Coco noong 2013 na handa siyang maghintay para kay Erich. Si Mercedes Cabrol ay naging katrabaho ni Coco sa indie film Service noong 2008. Ang dalawa ay nag-uugnay sa isa't isa, ngunit sa mga nakaraang panayam ni Mercedes ay pinatay niya ang alingawngaw. Binigyang diin niya na si Coco ay isa lamang sa kanyang pinakamalapit na kaibigan sa industriya dahil nagkita sila noong nagsisimula pa lang siya sa kanyang karera. Si Julian San Jose ay hindi pa nakatrabaho si Coco ngunit may ilang mga alingawngaw na nagpapalipat-lipat na siya at si Coco, at sa isang blind item na nabuntis pa ito ni Coco. Nabigla ang aktres sa balita at tinanggihan ng mga alingawngaw. Inamin din niya na hindi nila nakikita ang bawat isa. Si Maha Salvador ay naging ka-love team ni Coco at nagsimula sa kanilang 2011 TV series Minsan Lang Kita Iibigin. Inamin ni Maha sa kanyang panayam na pwede maging sila ni Coco kung wala lang siya karelasyon kay Matteo Guidicelli sa panahon na iyon. Nabalita pa na siya at si Matteo ay nag-away ng dahil sa kanya. Inihayag ni Coco noong May 2023 na siya ay nasa isang romantikong relasyon kay Julia Montes. Hindi ito malinaw na isiniwalat kung kailan sinimula ng dalawa ang kanilang romantikong relasyon. Ngunit ayon sa iba ay matagal na silang magkarelasyon at inabot na ng 12 taon. Mula sa mga simpleng pagsisimula, si Coco ay tumaas upang maging isang pangalan ng sambahayan na alalahanin ng mga henerasyon. Ang kanyang rags to riches story ay isang mahusay na halimbawa ng kahusayan at dedikasyon na nagdadala ng tagumpay sa isang individual. Binigyang diin ng aktor na habang ang pagsisikap ay mahalaga, ang pagkakataon ay gumaganap ng pantay na mahalagang papel sa paglalagay ng daan para sa kanyang napakalaking tagumpay.